bagay na mabilis naman umuso, pero hindi naman madali madal. So, for example na lang yung mga Facebook, Instagram, Twitter, ano ba? Yung mga Snapchat ganun. example na din naman na ay isa pa ay YouTube for other purposes. Ang friend para sa akin ay isang bagay na sumikat na noon pero hanggang ngayon sumisikat pa rin sa mga gustong bumili nito at sa may mga gustong bumili nito. I can see that dating is fun kapag lumabas nga siya, pero after some time, magiging naos na din. Pero ba't din yung mga trend, yun yung parang nauuso, pwedeng mawawala, tapos babalik ulit. Para sa akin yung trend, nagiging trend yung isang bagay kung naging bago yun para sa atin. Kasi hindi mo masusundan yung isang bagay kung hindi yung bago sa pakinig natin or bago sa bago para sa atin. Nagiging part naman yung isang bagay kung umuso yun kasi bago yun para sa atin. Pero madaling nalaos kasi alam natin na hindi naman siya masaya or siguro sa kanya nagustuhan lang natin siya kasi bago siya, pero at the end, hindi naman talaga siya Nakaka-apekto sa akin mga pagbili at sa mga desisyon na kadalasan yung mga kaibigan ko. Kasi, yun nga, pag nakita ko silang may ganitong bagay, minsan napapansin ko, ay gusto ko rin yung ganitong bagay. Pero minsan naman, inisip ko rin yung sarili ko kung makakatulong ba talaga yung bagay na yun. Ano nga sa Facebook, so parang ano kasi, ang pangit, parang mas maganda yung mas active ka din or mas updated ka rin na nakakapag-Facebook ka like others na parang yung iba kasi parang hindi pa sila nauusuhan ng mga Facebook or mga Instagram. So parang para sa akin, mas maganda yung ano, mas alin nga, updated ka or kasi nga syempre, ano na rin tayo, mga teen na rin tayo, mas mahilig tayo sa mga social media. So, nagiging reason na rin yun para makiuso yung mga tao. Kasi way of communication na rin, pagmulayo yung mga kamag-anak ko. Kamag-anak or friends. Tsaka halos lahat na rin naman tao, marunong gumamit ng Facebook. So, doon na rin nila na-express yung kanila sa Ako, I never purchase something na hindi ko naman gusto. Even if it's trendy, I don't make impulsive decisions when it comes to purchasing my stocks. Ako hindi pa ako nakakaranas na bumili ng trend na siya. Kaya bibili ako kahit na hindi mo kailangan. Kasi kagaya nga sabi ko, mas gusto ko inuunang bilhin yung kailangan ko, yung needs ko bago yung want. So kahit trending pa yung bagay, pero na lang kung magugustuhan ko, tsaka ako lang siya bibili. Pero sa ngayon, hindi ko naman natatry na bumili ng something na trending, pero hindi ko naman kailangan. Yung mga trends ko, yung mga, yun nga, yung Facebook, yung Instagram, kasi dito, mas na-express ko yung mga gusto kong ipakita sa mga tao, tsaka yung mga gusto kong mga sabihin sa mga friends ko or mga makikita nilang pictures. Yan. Naghahanap ako ng trending siguro sa mga classmates ko nga at sa mga kaibigan ko sa ibang lugar at ang napapansin ko yung mga tao kadalasan may parang isang parehas na gamit. Yan. Kaya naghahanap ako ng bagay yun para mabili ko rin siya. Ako kasi, hindi porket trendy, bibilhin ko na. Siyempre, for example, it fits my personality. Saka lang ako may kinuso, gano'n. Sa tingin ko yung trend, gugustuhin ko lang siya o which is a lifestyle ko. For example, yung trend naman kasi pwede siyang maging pangangailangan mo. Pwede siyang maging wants kasi yung trend hindi siya laging needs. Yung trends, magugustuhan mo kung makakatulong na sa'yo o pangangailangan mo siya. So, yung trends ay susundan ko lang kung mag-fit sa lifestyle ko. Kapag yung iba nga, nagiging kailangan, parang nagiging nagustuhan lang natin, hindi naman kailangan, pero parang meron naman ito nagiging Gusto nila. simula na parang naging gusto lang, pero minsan kailangan na rin kasi Facebook's the way of communication for others abroad.
kagandahan po ng Twitter or Instagram para makikonnect na rin tayo kung ano mga nangyayari sa kanila, kung ano may status sila sa buhay doon, kung nangyayarapan po di ba sila. O, para sa akin, hindi yung meron po na iba once, meron naman po iba needs. For me, trend is just a lot same. Kasi hindi mo naman kailangan makiuso kung hindi mo naman talaga gusto. At saka, kapapabili ka, though it's not necessary, parang gano'n, trip mo lang, gusto mo lang, want lang siya and not need. Kagaya yung sabi ko, yung trends ay pwedeng maging pangangailangan mo kaya mo siya susundan. Pwedeng magustuhan mo lang siya, kaya makikisabay sa trend. Pero sa tingin ko, hindi mo sasabi na trend is always about luxury. Pwedeng yung trend is maging needs din natin, kaya natin siya sinusundan. Para sa akin, hindi naman ganun kailangan maging isang follower ng trend kasi minsan, yun nga, sasabihin na makikiuso ka lang pero hindi man talaga bagay sa buhay mo. Kaya para sa akin, minsan tama rin na follow yung trend para alam mo rin yung nangyayari sa present time sa lugar na nasa paligid mo. Pero kadalasan, hindi naman siya kailangan kasi yun nga, minsan nakikiuso na lang tayo. Hindi na natin alam na nadadamay na lang tayo dun sa trend. So now, we've heard your opinions about trend and fads. Let's put it in a trend. A trend was hip or popular at a certain point in time. Trends have much longer lifespan. It could last for at least 3 or even decades. While a fad, short-lived that it could only last less than a month. Trends are smartphones, social media, while the fad is Ice Bucket Challenge,